Mahirap bang pakainin ng gulay yung anak mo? O mismo ikaw hindi ka makakain ng gulay? Ito, try mo to. Bukod sa makakain ka na ng gulay, pwede ka pang kumita ng malaki. As in, talagang malaki. Oo. Siyempre, itinda mo para kumita ka ng malaki, di ba? Ayan, una, hatiin mo sa dalawang gilid yung, itong okra, tapos kayurin mo yung gitna, pagkahati mo sa gitna, tapos hugasan mo, syempre, tabi mo lang pansamantala yan, dahil kailangan natin maganda ng isa pang lalagyan, maglagay ka ng 1/4 kilo ng giniling na baboy. Yung okra pala, mga 1/4 kilo yung, ginamit ko. 230 to 250 grams yung ginamit kong kilo ng okra. Itong baboy naman, giniling na baboy, 1/4 kilo. Sakto talaga. Tapos, naglagay ako ng itim na paminta, durog. Yan lang yung ginamit kong pampalasa dito sa karne na to. Wala nang iba. Oo. Kaya ikaw, kung gusto mong maglagay ng asin o kaya kahit anong pampalasa, sige, maglagay ka. Ikaw ang masusunod. Oo. Medyo, bet ko kasi yung medyo bawas-bawas sa pampalasa. Gusto ko lang itry. Sunod nun, pagkat haluin yung karne, handa tayo ng 35 sheets ng eto. As usual, ano pa ba? Molo wrapper. Large yung size nito. Pero kahit anong size ko, anong gusto mong meron dyan, pwede naman, oo. Hindi naman tayo maarte. Basta kahit, kasi hindi mo naman kailangan balutin na buo yung, yung okra. Oo. Ayan. Tapos lagay mo lang yung unang, layer, yung molo wrapper. Pangalawang layer, yung okra na, oo, ayan, tinanggalan ng buto na hinati sa gitna. Tapos, mga 3/4 tablespoon hanggang isang kutsara yung ilagay mo sa isang Pero, mas maganda kung kalahating kutsara lang ilagay mo. Oo, kasi parang medyo, kasi itong nilagay ko, sobrang daming karne. Purong karne yan, walang ibang halo. Sunod, naglagay ako ng cheese. Ayan. Medyo napapansin nyo na ba kung bakit ako naglagay ng kahit anong pampalasa? Kasi yung cheese, malasa na. Oo, templado na ang cheese. Malasa, di ba? Masarap naman. Kaya hindi na ako naglagay ng kahit anong pampalasa. Tapos, ang pandikit na ginamit ko, itong tubig. Pahid mo lang sa pinakadulo, tapos i-fold mo lang yan hanggang sa parang gumagawa ng Shanghai, ganun. Tapos, medyo ayan, i-press-press mo yung bawat gilid kasi medyo lumuluwa yung karne. Ganun lang kadali. Tapos, ulitin mo lang yung steps na to hanggang sa matapos ko. Kasi nga, pag di mo inulit to, hindi ka matatapos. Oo. Tigil-tigil mo na yung mga ka-high blood ang ugali. Kasi sarili mo lang at damdamin mo lang ang pinahihirapan mo. Binibigyan mo lang ng kasalanan ng sarili mo. Oo. Hayaan mo ang iba ang gawin ang gusto nila. Oo. Huwag kang masyado nagmamarunong sa gusto nilang gawin. Kasi yun yung gusto nilang gawin eh. Oo. Pero yan, kung yan yung nasa puso mo, ang maging ma-high blood, di gawin mo, go! Yung listahan pala ng recipe at saka costing nasa dulo ng video. Oo. Ayan, 35 pieces ang magagawa sa recipe na to. 35 pieces, pero di ba tayo tapos? Ayan, magpainit tayo ng mantika sa isang kawali o pan, kahit anong lutuan pwede. Bahagya lang ang lakas ng apoy, huwag mong lalakasan sobra kasi kailangan nating unti-unting maluto yung giniling at saka yung okra. Dahil lahat yon hilaw. Oo, kailangan hilaw para hindi ka masyado aksayado sa kalan at sa konsumo ng oras, 'di ba? Lutuin mo lang yan sa mag golden brown. Paalala ko lang, mas magandang gamiting cheese, yung OK brand na cheese. Oo, kasi yun hindi yun nalulusaw kahit iprito mo yun. Oo. Dito sa recipe na to, ang ginamit ko Eden cheese eh. Oo. Mas masarap naman ng Eden cheese. Kaya nga lang kasi pag mga gantong recipe, hindi ko siya bet dahil nga nalulusaw. Oo, kaya ang nangyayari kapag pinalaman mo yung cheese at pinirito mo, pag kinain mo, parang walang cheese. Oo, kasi nalusaw eh. Napunta lahat sa mantika. Ako naman kaya naman Eden cheese yung ginamit ko sa recipe na to, nito ngayon kasi sayang naman kung bubuksan ko agad yung okay cheese, nakabox pa, nakasealed pa, yung Eden cheese nakabukas na. Syempre, di ba, FIFO dapat, first in, first out, oo, kung ano yung unang nakabukas yun ang gamitin mo, oo, kasi nga, masasayang agad, di ba? Wag bukas ng bukas, oo, wag ubos biyaya. Ito ay negosyo idea lang naman, oo. Pero binibigyan ko na kayo ng idea, syempre, di ba? Para pag kayo ang gumawa, hindi kayo ganong hirap at saka mas masarap. Ayan, kapag golden brown na, ayan, hinango na, syempre. Ayan, cheese yan yung mga nakikita nyo nasa labas. Oo, kasi lumalabas siya sa, nalulusaw, ba diba? Lumalabas siya sa pinaka loob. Ang nangyayari, nasusunog siya sa labas. Pero kapag okay cheese yung ginamit nyo,
Hindi magkakaganyan yan. Nasa loob lang yun. Intact lang. Tas mas lasa. Try nyo. Wala namang mawawala eh. Oo, pero kung gusto nyo pa rin yung mas masarap na cheese ang gamitin nyo, kaya nga lang nalulusaw, hindi nyo na ma-feel yung pagkasarap niya. Ikaw ang bahala, ikaw may gusto niyan eh. Tapos sa hinge cups naman, microwave tong ginamit ko, 150 ml, 14 pieces. Tapos bawat isang hinge cups, merong 5 pieces na, 5 slice, oo, 5 hati. Kasi 'di ba yung bawat isa nung, etong okra rolls natin, hinati ko sa gitna. Kaya ganyan. Ayan. Baka sabihin mo, ang konti-konti naman ang laman bawat hinge cups? Sakto lang yan, oo. Bumili ka sa mga resto sa online, tinan mo, kamahal-mahal din ang benta nila. Isipin mo, may in-order na ko dito. Oo. Pero bago ko i-chismis yun, eto. Yung toppings ko, grated cheese. Optional lang yan, pero mas masarap kung may grated cheese eh. Oo. Tsaka, mas masarap tignan bukod doon. Mas presentable, diba? Tapos takpan mo lang yan pagkatapos, pwede mo na i-serve yan. 14 pieces talaga to, kinulang lang, mukhang 14 pieces sa, dito sa video, kasi nga nilantakan na namin, oo, hindi napigilan eh. Masarap talaga siya, oo. Masarap talaga. Ayan, balik tayo sa chinichismis ko sa inyo. Alam nyo ba, ilang beses kami umorder dito sa Bulacan. Diyos ko po, ang mahal ng Shanghai nila. Oo, Diyos ko po. Isipin nyo yun na 110 o 100 pesos. Hindi pa kasama yung doon na, yung shipping fee. Umaabot siya ng 160, 150 pesos. Tapos, ang laman lang, alam nyo kung ilang peraso? 6 pieces, tapos kalakalahati pa. O, isipin nyo yun, diba? Uy, kumpara nyo dito. O, diba? Oo, kaya, tsaka mahal na bilihin, hindi na magreklamo yung bibili. Kung magreklamo man siya, sabihin nyo siya na lang gumawa. Siyempre, charot lang. Ayan, ito yung pangalan ng recipe natin, okra pork cheese rolls. Ayan, medyo mahaba yung pangalan ng recipe natin. Para sa akin lang yan yung gusto kong ipangalan. Pero kung meron ka pang ibang naiisip na gusto mong ipangalan sa recipe na to, dahil kapag ikaw ang gumawa niyan, sa'yo ng recipe yon, oo. Dahil for sharing naman tong recipe natin, hindi naman tayo nagdadamot, oo. Kasi nga, 'di ba? Give and take. Oo, sa pag-share ko nito, meron naman akong blessing na natatanggap. Kapag ito namang recipe na to i-share ko, meron ding makakatanggap, ng libreng recipe. Kasi nga, give and take. Ewan ko, ang gulo ko magpaliwanag. Ayan, sa mga gustong subukan to, na curious sa lasa, panoorin mo hanggang dulo. O kaya kung tinatamad ka na at nabibisit ka na at na-high blood ka na, bago ka pa man ma-high blood, pumutok yung puso mo, i-forward mo na yung video. Ganun lang kadali. Wag mo nang intayin at kung ano pa man, i-forward mo na. Tapos, pagka-forward mo, kung sinasabi mong napakabilis ang video, nag-i-stop naman agad, ang gawin mo naman, i-post mo. Pagka napunta sa recipe, i-post. Pagka punta sa costing, i-post. Ganun lang. Sige na, goodbye, good luck. Love you.